So yung ibang nagpapapayat, ang ginagawa nila kapag kumakain sila, example lang, chocolate. Ibe-burn daw nila yon sa pamamagitan ng pag-exercise mamaya. So ibe-burn din daw nila yung 200. So ipapakita ko lang sa inyo na hindi ganun yung proseso nun. Maraming factor ang nangyayari. So papaliwanag ko siya ng ganito. Ang pinakamalakas na burn ng calorie natin is nanggagaling sa BMR, basal metabolic rate. So around 70% siya. So ano ba yung BMR? Ang BMR, ito yung function ng buong katawan mo para mabuhay ka. Pagtibok ng puso mo, yung paggana ng atay mo, pagtatrabaho ng kidney, yung paghinga mo, basta yan, pagtatrabaho ng buong organ ng katawan mo, yan yung BMR na tinatawag, basal metabolic rate. So, yan yung isang bagay na hindi natin makokontrol. Kusa yan, araw-araw yan nangyayari. And then, yung 15% is galing sa NEAT na tinatawag, non-exercise activity thermogenesis. So, ano naman yung isang yon? So, ito yung mga galaw na ginagawa mo. So, example dito sa yan, yung pagkumpas ng kamay ko. Di ba pag nagbablog ako, mahilig ako maggaganon. Hindi siya planado, basta pag nag-explain ako, napapaganon ako. So yun, NEAT ang tawag doon. Yung pag-type mo sa cellphone, yan, NEAT yan. Yan, pagsasalita, yung pag-tap ng paa mo, yan, NEAT yun. So 15% may contribute din siya. And then yung 10% naman is galing sa TEF na tawagin, Thermic Effect of Food. So yan yung 10%. Kapag kumain ka ng pagkain, ang katawan mo is gagamit din ng calorie para tunawin yung kinain mo. So, ganun yung process niya. Kailangan mag-burn ng calorie dahil may pinasok ang calorie. So, para magtrabaho siya at para matunaw yung kinain mo, is kailangan mag-expend ng calorie. So, yun yung thermic effect of food. So, ibig sabihin, hindi siya talagang kompleto, napapasok sa'yo yung calorie na kinain mo. Kasi meron ka ding may expend. And then, yung natitirang 5%, eto na yung mga pag-exercise mo. Yung EAT, kung tawagin. Hindi pagkain exercise activity thermogenesis. So, iba yun dun sa NEAT. Ang EAT naman, itong 5% na sinabi ko, is ayan, yung pag-exercise mo, yan ang buong 100% ng calorie burn ng isang tao. Ganyan. Pag nagbe-burn ka ng calorie, sama-sama yan. So, yung sinasabi ng iba na pag kumain daw sila ng 200 calorie na pagkain, tas i-burn din nila mamaya yung 200. So, hindi ganun mismo yung system ng pagtunaw ng fats. So, ang sagot dito, kung ngayong araw is lumabis ka ng 200 na calorie, hindi mo na kailangan bawiin yung ngayong araw or magtadtarin mo ng cardio exercise yung sarili mo para lang mabawi mo yung 200 na calorie. Basta kung nagkamali ka ngayong araw at napalabis ka sa calorie intake, sa susunod na araw, pilitin mo lang itarget yung talagang calorie intake mo. Kasi sa loob ng isang linggo, kung bibilangin mo lahat ng deficit mo, mas lamang yon kumpara do sa nadagdag mo na 200 calorie. Kung bibilangin mo siya ng weekly. So yun, pagka ganung lumabis ka is, hayaan mo na, kinabukasan bumawi ka na lang. Target mo yung dapat mong intake na calorie. So yun, sana nagigets. So yun lang muna sa video na to, may follow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.